Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang All Quiet on the Western Front na napalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa isang batang lalaki na sumali sa unang digmaang pandaigdig upang mapahakot ng simpatsya ng tao, ngunit sa bandang huli ay pinagsisihan niya ng husto ang desisyon niyang ito. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang pambungad na eksena ay nagpapakita ng isang pangyayari sa kasaysayan na nangyari noong 1917 sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig na may partikular na pagtuon sa labanan sa pagitan ng Alemanya at Pransya. Sa isang malupit na paraan, natutunan natin na maraming kabataang sundalo ang naunang nawala sa kanilang buhay. Bago ilagay sa mga kabaong ang mga yumaong sundalong Aleman, inaalis ang kanilang uniforme at ipinapadala ito para sa paglalaba. Pagkatapos nito, ang mga uniforme ay isinusuot sa bagong kasuotan na isusuot ng susunod na grupo ng mga sundalo. 3 taon na ang lumipas mula nang mag-umpisa ang digmaan, at ipinakilala tayo kay Paul Baumer, isang 17 taong binata, na kasama ang kanyang mga kaibigan sa paaralan, Albert Kropp, Franz Mahler, at Ludwig Bem, ay nagboluntaryo sa Imperial German Army. Natuklasan na ipinagbawal ng ina ni Paul ang pagpasok niya sa hukbong sandatahan, ngunit sinconvincing siya ni Franz na peking pirmaan ang sulat ng pahintulot nito. Isang araw, pinakinggan ng grupo ang isang makabansang talumpati ng isang opisyal ng paaralan. Pagkatapos nito, natanggap nila ang kanilang mga uniforme, na hindi nila alam ay dating pag-aari ng mga yumao ng mga sundalo mula sa isang nakaraang labanan. Na-inspire ang mga batang ito na sumali sa digmaan, anupat nagnanais lamang na maging cool na indibidwal sa mata ng publiko. Hindi nila alam ang mga malupit na realidad at kahindik-hindikang kalagayan sa labanan. Kinabukasan, ipinadala ang mga batang ito sa isang lugar sa hilagang Pransya na malapit sa La Malmaison. Pagdating sa base camp, pinigilan sila ng isang doktor at hiningi na babaan ang kanilang sasakyan upang mailipat ang mga nasugatan sa ospital. Mula roon, nagpatuloy silang lahat sa paglalakad patungo sa labanan. Pagkatapos ng mahabang lakaran, nakarating sila sa kanilang tagong lugar kung saan nakilala nila ang iba pang mga sundalo at isang bise-komandante na nagngangalang Stanislaus Kaczynski. Binigyan sina Paul at Albert ng tungkulin na magbantay sa kanilang unang gabi sa mga transe. Sa loob ng maikling panahon, narinig nila ang mga hakbang at nagiging maingat sila, kaya't naghanda si Paul ng kanyang armas at tiningnan ang paligid para sa anumang palatandaan ng pagkilos. Nang makakita ng kakaibang bagay, siya ay nagdulot ng sunod-sunod na putok, hindi sinasadyang nagbigay ng kanilang lokasyon. Bilang tugon, nagbalik atake ang kalaban at binaril si Paul sa ulo, ngunit swerteng na-shield siya ng kanyang helmet mula sa bala. Sa susunod na sandali, naglunsad ng brutal na atake ang kalaban, pilit na pinauwi ang lahat ng mga sundalong Aleman sa loob ng isang bunker. Kailangan ng magtago si Paul at ang kanyang mga kasamahan habang lumalala ang atake dahil sa kanilang kakulangan sa pinakasariwang kagamitan para labanan ang mga umaatake. Ang mga idealisadong pananaw ng mga bata tungkol sa digmaan ay naglalaho habang hinaharap nila ang malupit na katotohanan nito. Sa kasamaang palad, bumagsak ang bunker dahil sa patuloy na pag-atake, na nagdulot ng pagkakabilanggo at kamatayan ng ilang mga sundalo sa ilalim ng mga labakara. Si Paul, na tila itinaboy sa likod ng mga serangyero, ay nailigtas kinabukasan ng umaga ni Albert at ng iba pang mga sundalo. Sa sobrang emosyon at trauma, naglaan si Paul ng sandali upang magpahinga. Sa panahong ito, si Stanislaus, isang leader na maawain at kaibang iba sa iba, ay nag-alok kay Paul ng piraso ng tinapay at ipinaalam sa kanya ang kasaysayan ng kaguluhan sa digmaan. Maikli pagkaraan, ipinasa kay Paul ang tungkulin na kunin ang mga identification tag mula sa leeg ng mga patay na sundalo. Sa paggawa nito, natagpuan niya ang walang buhay na katawan ng kanyang kaibigang si Ludwig na nagdulot sa kanya ng pagluha. Bago siya magsimula sa kanyang mga tungkulin, naglaan ng 1 minuto si Paul upang magluksa at magdamdam sa pagkawala. Pagkatapos ay nag-shift ang eksena sa 18 buwan mamaya, kung saan ating nasaksihan ang isang pagpupulong sa pagitan ng isang state secretary ng Alemanya na ang pangalan ay Matthias Erzberger, at ang mataas na komando ng Alemanya. Nais ni Erzberger na kumbansihin ang High Command na magsimula ng negosasyon para sa armistice kasama ang mga Allied powers matapos mabagot sa patuloy na pagdami ng mga nasasakripisyong sundalo. Si Paul ay muling nasa harapang linya, at tila'y nasanay na siya sa karahasan ng digmaan. Isang araw, habang naglalakad kasama si Stanislaus, natagpuan nila ang isang maliit na bukid malapit sa kagubatan. Balak nilang kidnapin ang mga hayop sa bukid dahil bigla silang nagkasariling gana na kumain ng masarap. Si Paul ang nagbabantay sa labas habang pumapasok si Stanislaus sa loob ng gusali.
Sa gitna nito, nagbibiruan at nagtatawanan sila, lumikha ng masayang atmosfera at pansamantalang nakakalimot sa mapait na realidad ng digmaan. Pagkatapos, bumalik sila sa kanilang tahanan at niluto ang ninakaw na pagkain. Sumama sa kanila si Albert, Franz, at isang sundalo na may pangalang Jaden, at sila'y nagkaroon ng isang masayang kainan. Sa gitna nito, nagbibiruan at nagtatawanan sila, lumikha ng masayang atmosfera at pansamantalang nakakalimot sa mapait na realidad ng digmaan. Kinabukasan, habang naghahanda ang mga sundalo ng kanilang almusal, napansin nila ang tatlong babae na dumaan. Matagal nang walang kasamahang babae, nakuha ang kanilang atensyon sa kanilang presensya. Naglakas loob pa si Franz na lumapit at nag-alok na ipag-escort ang mga ito pauwi. Sa hapon ng araw na iyon, natanggap ng mga sundalo ang mga sulat mula sa kanilang mga pamilya. Dahil sa hindi marunong magbasa si Stanislaus, hiningi niya kay Paul na basahin ang sulat mula sa kanyang asawa. Sa sulat, ipinahayag ng asawa ang kanyang hangarin na samahan si Stanislaus sa puntod ng kanilang anak at gaano niya kasamang namimiss ito. Matapos marinig ito, sinabi ni Stanislaus na pakiramdam niyang siya ay isang paunan, yamang ang kanyang anak ay matagal nang may sakit bago pumanaw, ngunit hindi man lang siya nakapagbisita sa kanyang anak kahit isang beses. Bukod pa rito, kinakabahan siya na baka hindi siya makakabangon at makapagbalik sa lipunang mapayapa. Ayon kay Stanislaus, ang mga pangako ng gobyerno ng mataas na sahod ay siyang nagdulot sa kanilang pagkakasikol. Subalit sa totoo'y walang halaga ang tunay na halaga ng sahod, lalo na't kinukondisyon ng kawalan ng kasiguruhan sa kanilang buhay hanggang sa wakas ng digmaan. Sa sumunod na gabi, bumalik si Franz sa kanyang mga kasamahang sundalo at inilahad ang kanyang karanasang kasama ang mga babae. Dala ang isang panyo na pag-aari ng isa sa kanila bilang alaala, inalok niya si Paul na amuyin ito upang madama ang amoy ng babae. Ang misyon na hanapin ang mga bangkay ng 60 sundalong namatay sa nakaraang atake sa Pransya ay ibinigay kay Paul, Albert, Franz, Stanislaus, at Jaden kinabukasan malapit sa isang abaondenadong riles. Sa proseso ng paghahanap, napansin ni Stanislaus ang matinding amoy ng latak ng nakalabasang lason mula sa mga Pranses noon. Sa pag-aakala na maaaring naghanap ng takas, ang mga sundalo sa lugar, pumasok ang grupo sa isang kalapit na bodega. Maingat na ininspeksyon ang lugar at sa huli, natagpuan ang isang kwarto na naglalaman ng mga katawang walang buhay ng 60 sundalo. Pansin ni Stanislaus na marahil ay namatay ang mga tropa dahil sa sobrang dami ng nakamamatay na gas, marahil bilang resulta ng maagaang pagtanggal ng kanilang gas mask, matapos makita ang nakakatakot na eksena. Sa kabilang banda, si Erzberger at ilang iba pang delegado ng Alemanya ay sumakay sa tren patungo sa gubat ng campaign para sa negosasyon ng tigil putukan. Gayunpaman, si General Friedrichs ay tutol sa konsepto ng negosasyon para sa kasunduan ng tigil putukan dahil sa palagay niya, hinihingi ng mga Pranses ang hindi makatarungan na kondisyon. Sa kabila ng katotohanang kulang sa mga advanced na armas ang Germany, naniniwala pa rin si Hitler na maaari nilang mapanalo ang digmaan. Bilang resulta, iniutos ni General Friedrich sa kanyang mga tauhan na maghanda para sa isang atake bago dumating ang mga karagdagan na puwersa mula sa Pransya. Noong gabi, dumating sina Erzberger at ang mga delegado sa kagubatan ng campaign, samantalang ipinadala ang regimento ni Paul sa mga linya ng unang laban para sa paghahanda sa pagsalakay sa mga Pranses. Sa sumunod na umaga, sa pamumuno ni Erzberger, nagtagpo ang mga delegado ng Germany at kanilang mga kapareha mula sa Pransya at humiling ng tigil putukan, batay sa malaking bilang ng mga kawal ng Germany na nawala sa laban. Ipinaabot ng Pranses na pinuno ng mga digmaang kalyadong puwersa ang isang kontrata sa negosasyon, na nagbibigay ng 72 oras sa mga Germany para tanggapin ang di-negotiableng kondisyon na itinakda ng mga kaalyado. Gayunpaman, hanggang sa ang kasunduan ay pirmahan, magpapatuloy ang digmaan ng walang tigil. Sa gitna ng labanan, nagsimula ang pagsalakay ng mga tropang Aleman at nagkaroon ng matinding labangang pisikal upang kontrolin ang unang hanay ng mga Pranses. Sa kasamaang palad, maikli lang ang tagumpay ng kanilang pag-advance dahil sa isang counter-attack na may pinagsamang armas, kung saan ginamit ng mga Pranses ang mga tangke ng Saint-Chamond upang lamangan ang depensa ng mga Aleman. Pinaril ng mga sundalong Aleman ang mga tangke sa isang pagsusumikap na depensahan ang kanilang sarili, ngunit kaunti lamang ang epekto ng kanilang bala, anupat iniwan silang walang depensa habang walang tigil na winawasak ng mga tangke ang kanilang mga posisyon. Bukod dito, ginamit ng mga sundalong Pranses ang mga advanced na flamethrower upang sunugin ang kanilang mga kaaway, at si Albert ay isa sa mga biktima ng apoy. Nang makita itong nakakatakot na eksena ni Paul, nadama niya ang hagupit ng takot ngunit nagtagumpay siyang magpatuloy at tumakbo pabalik sa kanilang lungga.
Dumating ang kanilang komandante at agad na nagbigay kay Paul ng tagubaylang tipunin ang pinakamaraming bala na maaari niyang makuha at tumakas. Nang walang oras para sa pag-iisip, nagmadali si Paul na gawin ang hinihiling at nagsimulang tumakbo patungo sa kaligtasan. Ngunit sa kasamaang palad, natapilok siya sa isang butas sa mapanganib na no man's land sa daanan. Sa ngayon ay malapit nang dumating ang mga kalaban, kaya't kumilos siya ng mabilis at tila bang patay na. Ngunit sa kanyang pagkabigla, napansin niyang may isang sundalong Pranses na nakatayo sa likuran niya, handang bumaril. Tilang Paul ay papatayin na ngunit bigla na lamang dumating ang isang kasamahang Aleman sa eksena at binaril ang sundalong Pranses, kaya't siya'y nahulog din sa parehong butas. Nang makita ang pagkakataong ito, kumuha si Paul ng kanyang kutsilyo at paulit-ulit na tinaga ang sundalong Pranses. Sa pagmamasid ni Paul habang unti-unting namamatay ang kanyang kasama, siya'y napapabot ng sobrang kasalanan, kaya't siya'y nagmamakaawa ng tawad mula sa bangkay. Habang naghahanap sa mga gamit ng Pranses na sundalo, natuklasan ni Paul ang isang litrato ng pamilya ng sundalo. Ito ay lalong nagpulala ng kanyang kasalanan at siya ay nagsimulang umiyak na parang isang sanggol. Ang mga delegado ng Alemanya ay nag-uusap tungkol sa mga parameter ng negosasyon habang bumabalik sa tren na tila'y nagsusubok sa posisyon ng Alemanya. Bilang resulta, may isang mataas na opisyal na tutol na sinasabi na ang pagtanggap sa kasunduan ay maituturing na pagsuko. Mas gugustuhin niya na matalo sa laban ng may tapang. Si Erzberger ay naniniwala na hindi dapat maging eksklusibo ang pagpili base sa pagkapanalo o pagkatalo, kundi pati na rin sa libu-libong kabataang sundalong Aleman na may tapang na lumalaban sa isang labang hindi maaaring matalo. Ilang oras matapos ipadala ang mga kopya ng kasunduang iyon sa mga mataas na opisyal ng gobyerno, tumanggap si Erzberger ng mga tagubilin mula sa Field Marshal na tanggapin ang mga kondisyon ng mga kalyadong bansa. Matapos nito, nagkita ang mga kinatawan mula sa parehong bansa para sa karagdagang negosasyon. Tiniyak ni Erzberger sa mga delegado ng Pransya na gagawin ng kanilang gobyerno ang lahat ng makakaya upang tuparin ang mga kondisyon ng Pransya. Siya ay pumirma ng kasunduang armistice na inaasahang magiging epektibo alas 11 ng umaga ng susunod na araw kasama ang dalawang iba pang kinatawan ng Alemanya. Sa ganito, ang mga delegado ng Pranses ay wakas na nagpahayag ng pagtatapos ng digmaan. Samantalang si Paul, sa kabilang dako, bumalik sa kanilang kampo at nakita ang mga kasamahan na nagdiriwang sa nalalapit na pagtatapos ng digmaan. Sa loob ng pasilidad ng medikal, natagpuan niya si Jaden, na labis na sugatang sa kanyang mga binti. Tila ba't hindi na ito makakalakad muli. Pagkatapos ay inilabas ni Jaden ang scarf ni Franz at ipinakita na ang kawawang bata ay hindi rin nakaligtas sa kanyang mga sugat. Labis na pinigote sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan, nilalapirot ni Paul ang pamaypay ni Franz sa kanyang leeg bilang parangal. Pagkatapos ay patungo siya sa kusina, kung saan siya'y nagkita kay Stanislaus na may malungkot na puso. Kasama nila, nagdala sila ng pagkain para kay Jaden at binigyan siya ng tinidor at kutsara upang matulungan siyang maghukay. Sa isang trahedya, si Jaden, na labis na nalulumbay sa pagiging bulag, ay nagtangkang gawin ang hindi inaasahang bagay gamit ang parehong tinidor. Kinabukasan, ang balita ng opisyal na tigil putukan ay umabot sa mga sundalo sa base camp. Nang magising si Paul, nakita niya si Stanislaus na nakatitig sa labas ng bintana. Nang tanungin, ipinalabas ni Stanislaus na ito ang pinakatanging mapayapang araw mula nang pumasok siya sa digmaan dahil sa unang pagkakataon sa 4 na taon, hindi niya narinig ang kahit isang putok ng baril. Upang ipagdiwang ang kanilang bagong natagpuang kalayaan, nagdesisyon ng dalawang kaibigan na magnakaw muli sa bukid. Sa kanilang paglalakbay, may kasamang kasayahan si Stanislaus nang sabihin niyang hindi na niya kayang maghintay na bumalik sa kanilang tahanan at mahigpit na yakapin ang kanyang minamahal na asawa. Matapos ang ilang sandali ng paglalakad, dumating sila sa bukid. Babantayan ni Stanislaus ang paligid habang tahimik na pumapasok si Paul. Nakatagpo si Paul ng ilang itlog ng pato at isiniksik ito sa kanyang bulsa. Ngunit sa kanyang paggawa nito, siya ay huli ng isang batang lalaki na agad na tinawag ang kanyang ama. Nalaman ng huli na siya ay muli na namang inaagawan kaya't kinuha niya ang kanyang baril at binaril si Paul. Sa swerte, nakagawian ng dalawang sundalo na makatakas ng ligtas. Pagdating sa isang ligtas na distansya, binasag nila ang mga itlog at nagpalitan ng pagkakataon sa pagkain nito. Habang naglalakad palayo si Stanislaus upang umihi sa gubat, biglang nagpakita ang anak ng may-ari ng taniman mula sa likod, itinutok ang baril sa kanya. Sa susunod na segundo, narinig ni Paul ang putok, kaya't nagmadali siyang punta kay Stanislaus upang makita itong sugatang. Ang bala ay tila pumasok sa kanang bahagi ng kanyang tiyan. Si Paul, na lubhang nababahala, inilalapit ang kanyang sugatang kasama pabalik sa kampo para sa medikal na atensyon.
Ngunit sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsusumikap, si Stanislaus ay malupit na pumanaw dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Labis ang pagdadalamati ni Paul dahil ngayon ay nakita na niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay mamamatay. Lubos siyang nasira ng digmaan. Makalipas ang ilang oras, ang lahat ng sundalo ay tinawag na magtipon sa hardin, kung saan ipinaalam ni General Friedrichs na malapit na silang magbabalik sa kanilang mga pamilya. Gayunpaman, sa isang kakaibang pangyayari, pinag-iisipan ni Friedrichs na palaban para sa tagumpay ng Alemanya, ang huling atake na gagawin bandang alas 10:45 ng umaga, bago ang itinakdang tigil putukan sa alas 11 ng umaga. Iniutos niya sa mga sundalo na sakupin ang teritoryo bago magtagumpay ang kasunduan sa pagtigil putukan, hindi pinansin ang posibleng pagkawala ng buhay na maaaring mangyari. Bagamat may karampatang pag-aalinlangan, napilitang sundan ng mga sundalo ang mga utos mula sa kanilang mga pinuno. Sa sumunod na eksena, sa pagkakuripot, nagbalik ang mga sundalo sa labanan, nagsimula ng atake ng tama sa 10:30 ng umaga, ayon sa utos. Pumapasok sa laban si Paul, walang tigil na piliting poksain ang maraming sundalo ng Pranses hanggat maaari. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, tinulungan ni Paul ang isang batang rekrutang Aleman, ngunit sa proseso, siya mismo ang naging target ng isang sundalong Pranses. Parehong nadiskubreng si Paul at ang sundalong Pranses ay nagbagsakan sa isang kanlungan. Nakatayo silang magkaharap, nanlalambot ng sandali, umaasa na sana ay tumama na ang alas 10. Gayunpaman, biglaang nasira ang kanilang pagkakatagpo ng saksakin ng isa pang sundalong Pranses si Paul nang malubha sa puso mula sa likod. Mga segundo pa lamang ang lumipas, opisyal nang idineklara ang wakas ng digmaan, at ang tinig ng mga komandante na sumisigaw ng "tigil putukan" ay umiiral sa hangin. Sa kanyang huling patak ng lakas, naglakad si Paul patungo sa mga Transay, pinagmamasdan ang pagtatapos ng digmaan, bago tuluyang yamakap sa kanyang mga sugat. Taglit na sandali pa, isang bagong dating na Aleman na baguhan sa hukbo, na noon ay iniligtas ni Paul, ang inatas ang kolektahin ang mga identification tag mula sa mga namatay na sundalo. Habang ginagampanan ng bagong recruit ang nakakadilim na tungkuling ito, natagpuan niya ang bangkay ni Paul na marumi at walang buhay. Sa isang kilos ng paggalang, kinuha niya ang scarf ni Franz at isinabit ito sa kanyang leeg. Gayunman, hindi pinili ng bagong recruit na kunin ang identification tag ni Paul, na nagresulta sa hindi pagkakarecord ng kanyang pagkamatay. Ibig sabihin, mananatiling hindi kilala sa mga opisyal na talaan si ang matapang na si Paul. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.